Okay, so to introduce our pangmalakasang mentor number 5. Siya na ba yung last mentor or meron pa po? Last na siya. Okay, so pangmalakasan na talaga, no? Pangmalakasan mentor number 5 is a former metallurgical engineer from University of the Philippines, Diliman. Yan, graduate siya ng UP last 2005. And may experience siya with 14 years, no, in the mining industry, mainly in Australia and America. And then shifted his career to real estate in 2018 after successfully renting and selling his own properties. He ventured into the real estate services business and founded TD Real Properties in BGC, Taguig City. And fueled by his passion for teaching and commitment to empowering young and budding real estate practitioners, Engineer TD established the Alpha Real Estate Review Center. His ultimate goal is to achieve a 100% passing rate and produce more top-notchers under his guidance and supervision. Through his wealth of experience and knowledge, he aspires to inspire the real estate industry and leave a lasting legacy. Engineer TD is a 3-time PRC board top-notcher, but what sets him apart from others is not just his academic excellence, but the fact that he holds triple citizenship. Ang dami, no? American pala siya. American, Australian, and Filipino. He is also a father of 3 kids, 2 of which are amazing twins. Okay, aside from the BS Metallurgical Engineering course, he's also a graduate of BS Real Estate Management in Philippine Christian University. And he also took real estate course in California, USA, 2016. He is the 3rd placer in the 2022 Real Estate Broker Board exam and the 8th placer in same year, 2022 Real Estate Appraiser Board exam. Yan. And yung kanyang first na board exam, metallurgical engineering, nasa 3rd place din siya. Okay, so let us now welcome our pangmalakasang mentor number 5, Engineer Teddy Dalope. Thank you very much, Ma'am Marisol, for that very warm and pangmalakasang introduction. Nakakataba po ng puso na magsalita in front of so many people. Kanina we have more than 250 participants, down to 208, napagod na sila. But we have 500 plus registered participants doon sa ating registration form. So siguro dahil sa long weekend ngayon, nagbakasyon na lang sila. Anyway, I think we will have a recorded version of this one, so wala silang mami-missed out. Napakaswerte ng mga umattend ngayon kasi maririnig nila ang sikreto ko on how I was able to top the board exam, not once, not twice, but 3 times. Hindi pa po tayo sumasablay sa any PRC board exam. At ano ang sikreto? Ngayon nyo palang malalaman. Dati akin lang, pero ngayon, dahil persistent si former President Ballete, President ng Rebap Global City, Ms. Sheila Espinar, the entire Rebap Global City officers, we were able to come up with this free webinar. 5 malalakas na consistent board top-notchers ang nagsalita at ako yung pinakahuli. So, ready na ba kayo na mapakinggan ang pangmalakasang tips coming from a 3-time PRC board top-notcher? Kung ready na kayo, type pangmalakasan sa ating chat box.
Ayan, ang dami. Nakakagana. Hindi naman siguro sayang yung aking tips and tricks ngayon. Ang daming gustong makarinig. Okay. Dahil dyan, parang may nabasa na akong 500 kahit na 250 lang yung participants natin. Okay. Simulan na natin ang ating pangmalakasang tip number 1. Sa akin naman, ang first na tip ko sa inyo is the preparation. Ako, nung nag-take ako ng board exam, I am very confident. I am very confident to top the board exam once again. The first time I topped the board exam was back in 2005 pa. And then I returned to the Philippines in 2018 with the aim to do even greater heights. Hindi po ako umuwi sa Pilipinas. I have a very good career in the United States of America. I was in a senior leadership role. Pero sabi ko, marami pa akong kayang gawin. Kaya po ako umuwi ng Pilipinas. At ang perfect avenue for me to do that is real estate. Okay? Pasalamat din ako sa PCU dahil nag-open sila ng enrollment at that time. 2 years po ako nag-aaral sa PCU face-to-face. Kaya maswerte na yung mga bagong nag-aaral ngayon kasi 1 year na lang online pa. Okay. So study habits. It takes 66 days to form a habit according to science. So meaning, bago ka makapag-start ng isang routine, Yes. kailangan na Top 5 sila sa best in costume. okay, kailangan ng 66 days or at least 10 weeks. Okay? Katulad din yan ng isang boksingero, si Manny Pacquiao. Bago yan naging 8-time world division champion, ang preparation yan grabe. It takes like 4 months, 5 months na training bago siya sasabak sa isang fight. Ganon din po ang preparation sa board exam. Kung gusto mong mag-top ng board exam, kailangan mag-develop ka ng routine. Kasi it takes 66 days, 10 weeks, or 2.5 months for you to even get into that habit. Ano yung mga example niyan? Waking up early in the morning, kahit na yung pagpunta sa gym, di ba? Pag pupunta ka yung gym, pag na-miss mo yung second day, third day, parang nakakatamad bumalik sa gym. Kailangan consistent ka. Pagbasa ng chapters, pagbasa ng book, kailangan tuloy-tuloy yan. Pag nagbakasyon ka, ang hirap bumalik doon sa habit na yon. So, kailan ka magsisimula mag-aaral kung it takes 66 days to form a habit? Ang sagot dyan, now na. Okay? Now na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag nyo na ipagpabukas kasi ang pagpasa sa board exam, hindi basta-basta. Last time, we only have 43% passing. Ang dami pong bumagsak sa real estate brokers exam. Ito naman ang pangmalakasang tip number 2 under the umbrella of preparation. Ang aking recommendation is 500 serious study hours. Anong ibig sabihin yan? Pag nag-aaral ka, dapat tinatali mo. Hindi pwedeng nag-aaral ka pero wala kang schedule. So, nakalagay dyan sa picture, if you are a working professional, normally you will have 2 to 3 hours a day. Kasi nga, most of the time, nasa opisina ka. To achieve 500 hours, it will take you 8 months to earn 500 hours. If you are a housewife or work from home, may anak ka, normally 4 hours a day yan kaya. It will take you 4 months. Doon naman sa mga estudyante, walang ginagawa sa buhay kundi mag-aral lang between 6 to 8 hours. Kaya nyong matapos ang review, maka-achieve kayo ng 500 hours between 2 to 3 months. Okay? At pag naka-achieve ka ng 500 hours, hindi ka lang papasa, kundi magtatap ka pa. Yan ang aking sikreto
binibilang ko ang aking oras ng aking pag-aaral. Hindi po basta-basta ang preparation ng isang top-notcher. 500 hours lang kailangan mo. Sigurado ako nasa top 10 ka na. Pangmalakasang tip number 3, under the umbrella of preparation, ito ang aking schedule. Nung nag-take ako ng board exam in 2022, kasagsagan yan ng Omicron. Okay, so online lahat. Pero nakakapag-work na rin ako kasi in-open up na nila yung lockdown na ease na rin. But ito ang aking review schedule. Isa po akong ama ng 3 anak. Lahat sila nag-aaral online. Napakahirap po. Nakaka-relate dito yung mga taong may mga anak. Sila ang naging teacher sa bahay. Isa po ako doon. So anong ginawa ko para maka-achieve ako ng 500 hours? This 500 hours is actually my habit nung 2005 na board exam. Okay, so inulit ko ulit siya. Sabi ko, that was 17 years ago. If I was able to do it, I can do it again. So tinali ko siya. So on the weekday, kasi nag-aaral yung mga anak ko, kailangan ko silang tulungan paano kumunik sa Zoom. Nakakainis pag nawawala sa Zoom. Na kailangan nandun ka lagi. Yung mga password, nagkakawalaan. Kasi nga po, lahat, pati teachers at that time, nahihirapan din. So, nilagay ko yan sa aking schedule. 5 to 6 a.m., mag-aaral ako 1 oras. 6 to 8, breakfast, shower. Tutulungan ko yung mga anak ko makapasok sa Zoom. 8 to 10, work from home. 10 a.m. to 3 p.m., mag-work ako as an agent. And then, pagdating ng 5 to 6 p.m., magre-review na naman ako. Kasama ko yung mga classmates ko online. So, ang ginawa ko sa mga classmates ko, shuffle ko sila. 7 ang aking review partners. So, Monday hanggang Sunday, isa-isa ko silang tinatawagan. Yung iba sa kanila, instead na group, natatakot kasi nga wala pa silang alam. Sa akin, kahit wala, hindi ko pa nabasa yan, nakiki-review ako sa kanila kasi kung ano yung alam nila, nakukuha ko rin para akong sponge. Pinaka-importante dyan yung exercise tsaka shower and dinner. 6 p.m. to 7 p.m. Kailangan na pag nag-aaral ka, nag-exercise ka rin. Kasi sa board exam, hindi lang mental preparation, but also includes your physical endurance. Tapos 8 p.m. to 10 p.m., dadagdagan ko pa ng another 2 hours. Kaya nakaka 4 hours ako on a weekday. Okay? Consistent yan. Pero pagdating ng, kasi kung 4 hours lang ang itatali ko each day, aabutin ako ng 4 to 5 months from our previous slide. So, kailangan kong bumawi on weekend. So, tignan nyo yung schedule ko dyan. Hindi ko na iisa-isahin. Halos pareho, pero napalitan yung schedule ko nung yung schooling ng bata, nilagay ko sa review. Nakaka 10 hours ako on weekdays. So, itali nyo yan. I have 40 hours per week. 40 hours per week. Tuloy-tuloy yan. It took me 3 months to complete 500 hours. Nung na-achieve ko yung 500 hours, sabi ko, pasok na ako dito sa top 10. Imposible yan kasi napasadahan ko na lahat, nabasa ko na lang lahat. Kung talagang hindi pa ako magtatap niyan, talagang malakas ang kalaban. Okay? Yan ang preparasyong pang malakasan. Pangmalakasang tip number 2 is the use of memory guide and mnemonics. Also, acronyms. So, bibigyan ko kayo ng sample. Bundle of rights in real estate. Ito naman kasi very common to, pero baka hindi nyo pa alam ang mnemonics ng bundle of rights, pwede ba? Okay? Possess, use, enjoy, dispose, exclude, vindicate or recover, and abuse. So, paano mo maaalala yan? Pwede ba? Charutin mo lang. Pwede ba? Napakadali. Another example, legal test for real estate fixtures. Ang mnemonics naman natin dyan, Maria. Method of attachment, adaptation of items, relationship of parties, intent of parties, agreement of parties. Napakadali niyan. So
So ibig sabihin, pag multiple choice yan, pag hindi nakabuo ng Maria, yun ang sagot. O pag halimbawa, apat ang choices mo, ang start niya, Mari, nawawala yung isang letra, yun ang sagot. Eh tamang-tama pa, kapitbahay namin si Aling Maria, diyan ako bumibili ng sardinas, kaya maaalala ko ang Maria. Okay? Another example, modes of extinguishment of agency. Ito, hindi ko rin makakalimutan tong Edward na ito. Kasi si Edward, co-worker ko ito, madalas umabsent to. Okay, so madaling maintindihin. Si Edward, expiration, death, civil interdiction, insanity, insolvency, magkakasama yan. W, withdrawal, accomplishment, revocation, and dissolution of corporation. Another example, what are the inherent powers of the state? Ang mnemonics dyan, si Pitt, okay? Brad Pitt, police power, eminent domain, taxation, and escheat. Ano sa tingin nyo? Alien? Type nyo nga ang alien kung nasusundan nyo yung sinasabi ko. Alien? Alien. Ayan. Okay. Ganyan po ang mag-aral. Dapat, para ang dami-dami ng binabasa nyo, dapat meron kayong acronyms, mnemonics, pati po pagdating sa laws. Sa laws, ang dami-daming numero. Ay buti na lang, 10 kaming magkakapatid. Maraming numbers doon. Birthday ng mga kapatid ko. Okay? Okay, kung marami ka pang girlfriend, baka naman, ano naman ang girlfriend nyo yan, anniversary nyo. So, i-relate nyo doon para madali nyo maalala. Eh, paano naman yung math? Paano naman yung math? Madali bang i-memorize ang formula sa math? Sige nga. Sa tingin nyo, madali ba ang mag-memorize ng formulas? Yes or no? Wala akong nakikitang reaction. Yes, no? Sige, kung gusto nyo i-share ko sa inyo ang technique ng math. No. Okay. Sasabihin ko sa inyo, napakadali. Ito ang example. Simple interest, nasa finance and economics tayo. Simple interest, IPIT. Okay, IPIT, interest earned is equal to the principal times the interest rate and the time in years. IPIT, simple interest. Eh paano naman sa compounding interest? Compounding interest naman, F is the future value times the P or the present value times the quantity 1 plus I raised to the N, or N is the compounding period. O paano mo aalalahanin yan? F is equal to PRN. Palitan mo lang yung 1 plus I ng R. Father is a parent. Okay? Bakit importante? Ba't ko pa kinomplicate yung father? Ba't naging father is a parent? Kasi po, 6 ang formula na yan. 6 yan. So, mayroong anti-fee, mayroon siyang auntie is also a parent. Meron din. Meron tayong mnemonics dyan. Pati lola at lolo nyo, meron din po tayong mnemonics. Okay? Saan nyo malalaman yan? Dito sa Alpha Review Center lang. Okay? Original po yan. Ako pong gumawa ng mnemonics na yan. Ito naman, believe in yourself. Madalas itong i-topic or ibigay na tips ng ating mga pangmalakasang mentors kanina. Sabi nila, mindset, mindset, mindset. Ako, naniniwala din ako dyan. Dyan ako magsisimula. Sabi nga ni Glyza, according to Napoleon Hill, sabi niya, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Ulitin ko ulit. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. And it starts with positive thinking. Dapat, pag mag-iisip ka, positive. Because if you think of positive things, you will achieve positive results. But if you think of negative things, you will achieve negative results. Ano pa? Positive affirmations. Nakakita nandyan sa presentation natin, sabi niya, magtatap ako, magtatap ako. Pwede nyo ring sabihin, papasa ako, papasa ako.
Pero kung mangangarap ka din lang, itodo mo na. Doon ka na sa magtatap. Kasi kung hindi mo naabot yung pangarap mong magtap, ikaw ay pasado. Pasok pa rin. Pero pag pangarap mo ay papasa lang at hindi mo naabot ang pangarap mong papasa lang, ano ka? Sige nga, i-type nyo nga kung anong resulta. Pag hindi mo naabot yung pangarap mo lang na papasa, jugsak ka. Okay? Jugsak ka. Kaya kung mangangarap ka din lang, itodo mo na kasi ang pangarap ay libre lang. Walang bayad yan. Ito ang aking last tip. Actually, marami akong tip pero na-cover na lahat ng ating mga pangmalakasang mentors. Ang aking pang-apat na tip is to consider a review center. Nung time ko, I am confident papasa ako. Ba't ako hindi papasa? Nag-aaral naman ako. Pero nag-aral pa rin ako sa isang review center kasi gusto kong makasigurong magta-top 10 ako. You have to consider a review center because they have the experience. Marami nang pumasa dyan. Marami nang nag-top dyan. They have the materials. Okay, may mga notes na yan, may mga digest na yan, nandyan na lahat ng Q&A. And it will also keep you motivated. Kasi kayo mga, pag ikaw ay sumabay sa mga estudyante, magsisipag ka rin kasi may kasabay ka. And also, when you choose a review center, you have to check which review center fits your learning style. Okay? Kasi mayroon tayo mga estudyanteng visual learner, may mga estudyanteng gusto ng face-to-face, mayroon mga estudyanteng okay lang sa online. So i-check nyo anong review center yung pwedeng mag-fit doon sa learning style nyo. Isa rin ay yung i-check yung schedule. Kung kayo ay working professional, normally ang gusto ng mga yung weekend at gabi. O yung mga estudyante na hindi pa nagtatrabaho, okay lang kahit anong schedule. At ang pinakahuli na kailangan nyong i-consider, kung maghahanap ka din lang ng review center, doon ka na sa review center na pangmalakasan. Okay? Maghahanap ka din lang ng review center, doon ka na sa pangmalakasan. Mag-alpha review center ka na.